nilagay ko na din itong 1 kilong pasta. Naglagay din ako dyan ng salt at konting oil para lang hindi magkadikit-dikit. Lulutuin ko na nga din itong sauce. Nilagay ko na nga dyan itong 1 pack ng bacon. Bali yung kalahati dyan ipang sasahog ko, tapos yung kalahati ipang tatoppings ko lang. Hindi ko pala ito nilagyan ng oil ha. Hayaan lang natin tong maluto sa sarili niyang mantika. Pag naprito naman na, hanguin nyo lang, pero huwag nyo tatapon yung pinagkatasan niya na oil dahil dyan na din tayo magigisa para nandyan na yung lasa. Igisa na nga natin dyan itong bawang at sibuyas. Pag naman naging brown na yung bawang, pwede na natin ilagay yung 2 kanang mushroom. Kapag naman na half cook na itong mushroom, ayan, lumabas na yung flavor niya at pwede na natin isunod itong 2 can ng century tuna. Sinala ko yung sabaw niya. Timplahan na din natin to ng pepper at ilagay na din natin dito yung kalahating bacon. Kung namamahalan kayo sa bacon, pwede kayo ditong gumamit ng ham. Para naman maging creamy na itong ating tuna carbonara, maglagay na tayo dito ng 2 can itong evaporated milk at 2 pack din ng all-purpose cream. At kung gusto niya naman na mas creamy at mas malinamnam, ito nga guys yung secret ko. Naglalagay ako dito ng cream of mushroom. Bali tutunawin nyo lang to sa 1 cup ng tubig. Pag naglagay nga kayo nito, ayan, mapapansin nyo na naging malapot nga itong ginagawa nating sauce. Pakuluin lang natin itong mabuti at pwede na natin ditong ilagay itong pasta. Haluin lang natin itong mabuti para magsama yung pasta at sauce at ayan na, meron na tayong napaka-creamy na tuna carbonara. Bali sa ibabaw, naglagay pa ako dyan ng cheese, bacon at parsley. Nako, siguradong magugustuhan nila.